Gabay sa wastong pag-alaga ng pantog. Ang iyong plano para sa mahimbing na tulog. Hindi aksidente ang pagkakatagpo mo sa video na ito dito sa Alaga sa Katawan. Gaya ng libu-libong mga kalalakihang Pilipino na lampas na binantang taong gulang na malamang ay pagod ka na rin sa mga gabing walang tulog pabalik-balik na pagpunta sa banyo at kung minsan ay pananakit ng puson. Una sa lahat, nais kong sabihin ito sa iyo, ang sitwasyong ito ay kayang baligtarin. Sa maraming pagkakataon, maaari mong ganap na matigil ang pagbangon sa gabi o kaya naman ay mabawasan ito ng malaki. Sa video na ito, hindi lang ako magbibigay ng ilang random na payo. Ipakikita ko sa iyo ang isang blueprint para sa isang perpektong araw. Mula sa sandali ng pagdilat ng iyong mga mata hanggang sa pagdampi ng iyong ulo sa unan. Ang lahat ng ito ay idinisenyo upang matulungan kang makuha muli ang kontrol, maubos ang laman ng iyong pantog at sa wakas ay makatulog ng tuloy-tuloy sa buong magdamag. At ang huling ritual sa gabi na ating tatalakayin ay hindi lamang tinitiyak na walang ihi ang iyong pantog kundi aktibo rin itong tumutulong na bawasan ang pulikat sa binti tuwing gabi at lubos na pinapabuti ang kalidad ng iyong mahimbing. Natulog. Kaya manatili ka kasama ko dahil ang iyong pinakamagandang pahinga sa loob ng maraming taon ay maaaring magsimula ngayong gabi. Kung mahalaga sa iyo ang paksang ito, ang isang simpleng like ay malaking tulong para maabot ang iba nating mga kasingedad at i-comment mo rin kung saang probinsya o lungsod ka naroroon dahil nagpapaalala ito sa atin na hindi tayo nag-iisa. Sige, buuin natin ang iyong perpektong araw. Ang sikreto ay hindi lang sa iyong ginagawa kundi sa tamang oras at pagkakasunod-sunod ng iyong mga kilos. Hahatiin natin ito sa tatlong bahagi. Ang morning blueprint, ang midday reset at ang evening wind down. Simulan natin sa morning blueprint. Ang paraan ng paghawak mo sa unang 2 oras ng iyong araw ang magdidikta kung paano kikilos ang iyong pantog sa susunod na 22 oras. Ang ating unang hakbang ay ang step hasyon, the 2-stage flush mastering your double voiding technique. Tinutugunan nito ang pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko, ang pakiramdam na pagkaalis mo sa inodoro ay parang kailangan mo na namang umihi makalipas lang ang ilang minuto. Ang simpleng technique na ito, ang iyong insurance policy laban sa pakiramdam na iyon. Ang siyensya sa likod nito ay direkta habang tayo ay nagkakaedad. Ang pantog na isa ring kalamnan ay kung minsan ay hindi na nakakapag-contract ng sapat na lakas para ilabas ang lahat ng ihi sa isang bugso lang. Para sa mga lalaki, ang malaking prostata ay maaari ring bahagyang umipit sa urethra kaya mahirap maubos ang ihi sa unang subok. Ang double voiding ay ang iyong manual override para dito. Narito ang eksaktong paraan kung paano ito gagawin mula sa iyong unang pagpunta sa banyo sa umaga. Una, umupo sa inodoro. Oo, maupo ka dahil pinapayagan nito ang iyong pelvic floor at mga kalamnan sa tiyan na mag-relax ng husto na mahirap gawin kapag nakatayo. Umihi ng normal ng hindi umaairi. Hayaan lang itong lumabas. Kapag naramdaman mong tapos ka, na huwag munang tumayo, manatiling nakaupo at maghintay ng mga 30 hanggang 60 segundo. Maaari kang huminga ng malalim, pagkatapos ay dahan-dahang igalaw ang iyong katawan paharap, palikod at pakaliwa pa kanan ng ilang beses upang mailipat ang natitirang ihi patungo sa labasan. Sa huli, yumuko ng bahagya at subukang umihi muli, maaaring magulat ka na may lalabas pang kaunting ihi. Ito ang ihi na magdudulot sana ng pakiramdam na naiihi pagkalipas ng 10 minuto. Gawin itong permanenteng gawi sa tuwing iihi ka. Nasubukan mo na ba to? Ipaalam mo sa akin sa comments. Susunod ay ang step 2, clearing the pathway, your daily decompression. Ang hakbang na ito ay tumutugon sa isang nakatagong kaaway ng pantog, ang pagtitibi o constipation. Kahit mukhang hindi sila magkaugnay sa anatomya ay magkapit-bahay sila dahil ang iyong tumbong rectum ay nasa likod mismo ng pantog. Kapag ang tumbong ay puno, ito ay pisikal na pumipiga sa pantog at urethra na nagpapaliit sa kapasidad nito at lumilikha ng harang.
Halos imposible na malutas ang problema sa pantog nang hindi muna tinitiyak ang regular na pagdumi. Ang pinakamabisang kagamitan para dito, bukod sa tamang pagkain, ay ang squat toilet stool. Sa paglalagay ng iyong mga paa sa tuntungan, binabago mo ang postura ng iyong katawan sa isang natural na squat na nagtutuwid sa kolon para sa madaling pagdumi nang hindi kailangang umiri. Ang pag-iri ay masama para sa pelvic floor muscles na mahalaga sa pagkontrol ng pantog. Dako tayo sa step 3, the bladder-friendly fuel, your perfect breakfast. Ang kinakain mo sa almusal ay naghahanda sa iyong katawan para sa maayos na tulog. Layunin natin ang pagkain na may sapat na tubig puno ng fiber at may sangkap para sa sleep hormones. Ang rekomendasyon ko ay isang mangkok ng oatmeal na may mga upgrade. Gumamit ng plain rolled oats, hindi instant na may asukal dahil ang asukal ay nakakairita sa pantog. Lutuin ito sa gatas para sa protein at calcium at dagdagan ng isang kutsarang ground flaxseed o chia seeds para sa fiber. Maglagay din ng isang dakot ng walnuts dahil ito ay may tryptophan na ginagamit ng katawan para sa serotonin at melatonin sleep hormones. Sa huli, lagyan ito ng mga berries tulad ng blueberries na mababa sa asukal at mayaman sa antioxidants. Ang almusal na ito ay nagbibigay ng enerhiya, ng dahan-dahan at naghahanda sa iyo para sa pagtulog simula pa lang sa unang kain. Susunod ay ang step 4, the 10-minute mobility primer. Bago ang iyong mga gawain, mahalaga ang maikling stretching. Ang matigas na balakang at masakit na likod ay may direktang ugnayan sa tensyado na pelvic floor na hindi makarelax para sa ganap na pag-ihi. Hindi mo kailangan ng gym 10 minuto lang ay sapat na. Tumutok sa banayad na stretching tulad ng happy baby pose at reverse kegel. Ang layunin ay hindi ang maghigpit kundi ang matutunang pakawalan at i-relax ang mga kalamnan parang pagbitiw sa nakakuyom na kamao. Panghuli sa umaga ay ang Step 5, the front-loading hydration strategy. Ang iyong diskarte sa buong araw ay dapat na front-load o ubusin ng 75% ng iyong kabuuang tubig bago mag-alas 5:05 p.m. ng hapon. Nagbibigay ito ng sapat na oras sa katawan upang iproseso ang likido habang mabilis pa ang iyong sistema. Mas madalas kang iihi sa umaga at hapon na siyang tama upang maiwasan ang paggising sa iyo ng likidong ito ng alas 2 ng madaling araw. Ano ang balak mong baguhin sa iyong morning routine? I-share mo sa comments. Ngayon, dako tayo sa midday reset. Pag-usapan natin ang men's power plate para sa tanghalian. Kailangan natin ng pagkain na magbibigay ng lakas nang walang crash habang pinoprotektahan ang prostata at tulog. Ang ating bida ay ang baked salmon dahil ito ay mainam na source ng lean protein at mayaman sa omega-3 fatty acids na nagsisilbing natural anti-inflammatory at nagpapakalma sa nervous system. Samahan ito ng spinach and cherry tomato salad. Ang spinach ay may magnesium na tumutulong sa pag-relax ng muscles at ang mga kamatis naman ay may lycopene para sa prostata. Mas mainam na maabsorb ang lycopene kung may taba mula sa salmon at olive oil. Magdagdag din ng buto ng kalabasa pumpkin seeds para sa zinc at dagdag na magnesium. Para sa dressing, sapat na ang olive oil at lemon juice dahil ang mga store-bought dressings ay puno ng sodium na nagdudulot ng water retention at pag-ihi sa gabi. Para sa inumin, kumuha ng mainit na tasa ng chamomile tea na may apigenin upang bawasan ang anxiety at ihanda ang utak sa pagtulog. Pagkatapos ng tanghalian, gawin ang essential walk sa loob ng 15,020 minuto upang maiwasan ang pag-iipon ng likido sa mga binti na magiging ihi sa gabi kapag ikaw ay nahiga na. Para sa afternoon bridge snack, ang avocado toast sa isang pirasong whole grain bread ay perpekto dahil sa fiber at healthy fats nito. Ang avocado ay mayaman din sa potassium na tumutulong sa pag-regulate ng fluid balance at kumukontra sa alat. Ito na ang isa sa iyong huling malaking pag-inom ng tubig para sa araw na ito. Ito na ang huling bahagi, the evening wind down. Ang iyong hapunan o shutdown plate ay dapat na pinakamagaan at pinakamaagang kain, ideally ilang oras bago matulog. Binubuo ito ng inihaw na pitso ng manok para sa tryptophan, maliit na baked kamote para sa healthy carbs at potassium at steamed broccoli para sa calcium. Ang tanging inumin mo rito ay isang maliit na baso ng tubig.
Pagkatapos ng hapunan ng susunod na panuntunan ay hindi pwedeng baliin the liquid cut-off. 2 hanggang 3 oras bago matulog, itigil na ang lahat ng pag-inom. Ito ang pinaka-epektibong paraan laban sa paggising sa gabi. 1 oras bago matulog, gawin ang gravity assist, humiga at itaas ang mga paa sa dingding o unan sa loob ng 20,030 minuto at gumawa ng 30,040 na ankle pumps, ituro ang paa paitaas at pababa upang itulak ang likido pabalik sa sirkulasyon at maihi ito bago matulog. Bago sumampa sa kama, gawin ang huling double voiding technique gaya ng ginawa sa umaga. Panghuli, gawin ang ultimate relaxation protocol. Maligo ng maligamgam na tubig upang i-relax ang pelvic floor at gawin ang box breathing, hinga ng 4 segundo, pigil ng 4, buga ng 4, pigil ng 4 upang pakalmahin ang nervous system at pelvic floor. Ang layunin ay hindi agad na pagiging perpekto kundi tuloy-tuloy na pagunlad. Tandaan ang 3 simpleng tuntunin. 1. Master the mornings. 2. Liquid cutoff is king at 3. The 10-minute gravity assist. Ako si Dr. Nathan Gutierrez at ito ang iyong plano para makuha muli ang iyong kontrol at tulog. Pumili ng isa sa mga ito at subukan sa loob ng 3 araw. Alin ang susubukan mo muna, ipaalam sa akin sa comments. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, itype ang salitang hope sa ibaba, mag-subscribe sa Alaga sa Katawan at i-on ang notifications. Mag-ingat po kayo at naway maging tahimik ang inyong gabi at maliwanag ang inyong umaga. Libu-libong senior na ang natulungan ito, kaya panoorin mo rin ang aming susunod na video. I-click para magpatuloy.